أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mga kapatid sa Islam, ako po naman inyong lingkod, si Ustad Bukhari Yahya Kamama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang ating programa na Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ang ibig sabihin po ay pagbibigay ng kahulugan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa episode 1 at episode 2 ay napag-usapan natin ang tafsir ng Suratul Fatiha, at saka episode 2, napag-usapan natin ang tafsir ng Suratul Nas, Suratul Falaq, at ang Suratul Ikhlas. Kaya ngayon mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating programa na episode 3 na po tayo ngayon, at ang ibibigay natin naman na sura ngayon ay Suratul Masad. Isa ito sa mga sura na maiksi ang mga ayat. At isa siya sa mga sura Makkiya. Ang ibig sabihin po ng Makkiya, mga kapatid, yung mga sura o mga aya-aya na bumaba sa ating mahal na propeta sa panahon na nasa Makkah pa sila, o nasa Makkah pa siya sa mga panahon na yun. At saka yung meron din tayong mga sura na Madaniya. Ang ibig sabihin ng Madaniya, yung mga sura na bumaba sa ating mahal na propeta sa panahong nasa Madina siya, o nasa Madina na ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit man ito ay bumaba sa kahit saan lugar, kahit mismo sa Makkah, ang importante ay bumaba pagkatapos ng hijrah ay tinatawag na Madaniya. Mga kapatid sa Islam, ang pamamaraan ng ating pagbibigay ng tafsir, tulad din ng nasa unang episode, ay babasahin ko po ang sura na ito at bago natin ibigay ang tafsir nito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul Azim. Ito po ang maikling tafsir ng Suratul Masad, mga kapatid sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang napakamaawain. Ang ibig sabihin ng pinakamahabagin, Ar-Rahman, ang ibig sabihin yung kanyang habag at pagmamahal sa lahat ng kanyang mga nilikha at mga alipin. Kasama dito yung mga malaika o mga jin o kahit yung mga hindi nananampalataya ay kasama sila sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, yung kanyang habag at pagmamahal sa kanyang mga alipin na nananampalataya sa kanya, yung mga mu'minin. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang aya ng Suratul Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ang ibig sabihin ng tabbat ay naputol. Tabba, pero itong tabbat ay ta'ut ta'nith. Ang ibig sabihin, kapag ganito ang fi'il sa wikang Arabic ay yadullu ala ta'nith, ta'ut ta'nith. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Naputol ang dalawang kamay ni Abi Lahab. Wa tabb, at talagang naputol ito.
Ang ibig pong sabihin na naputol dito ay hindi ito talagang naputol na makikita mong putol ang kanyang kamay. Bagkus ito ay salawikain lamang dahil ang mga Arabo kapag sinabi nilang tabbat yada ar-rajul ay ang ibig sabihin po ay paggawasak at tuluyang pagkabigo sa dalawang kamay ni Abi Lahab. Sino ba si Abu Lahab? Bakit ganito na lang ang galit ng Allah kay Abi Lahab? Si Abu Lahab po mga kapatid sa Islam, isa po siya sa tiyuhin ng ating mahal na propeta. Kapatid mismo ito ng kanyang ama na anak ni Abdul Muttalib. Dahil ang ating mahal na propeta, ang ngalan ng kanyang ama ay si Abdullah. Kaya sinabi natin na si Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Si Abu Lahab, isa sa mga kapatid ng kanyang ama na si Abdullah. Ang taong ito ay isa rin ito sa mga taong hindi tumanggap at hindi naniwala sa da'wa Islamiyya, sa paghikayat ng ating mahal na propeta sa mga tao sa kapanahunan niya. Ang kanyang tiyuhin mismo ay hindi pumasok sa Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ang ibig sabihin po ay pagkawasak at tuluyan, pagkabigo sa dalawang kamay ni Abu Lahab dahil sa kanyang pamiminsala sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at talagang nangyari iyon. Watab. Bakit sinabi ng Allah ito? Dahil karamihan sa mga surah sa Quran ay meron tayong tinatawag na sababun nuzul. Dahilan kung bakit ito binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig pong sabihin nito ay merong nangyari dito before bumaba itong surah na ito. Ang nangyari dito, yung ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay binabasa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang utos na wa anzir ashiratakal aqrabin. Ang ibig sabihin ay magbigay ka na ng babala sa iyong mga malalapit na kapamilya. Kaya sinimulan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay pumunta sa Safa, Jabal Safa. Kung makikita natin yung Safa wal Marwa, yung paghahaj o pag-umrah ng ating mga kapatirang mga Muslim, ay doon po tayo nagsasa'i. Isa yun sa ruknun min arkan al-umrah wal hajj ay yung paglakad mula doon sa Safa, sa Jabal Safa, doon sa isang maliit na bundok sa Safa at Marwa. Kaya sa panahon na yon, ito yung bundok na ito, yung maliit lang na bundok, at umakyat doon ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag niya ang kanyang mga kapamilya. Ya Bani Hashim, yung lahat ng mga kanyang kapamilya, ng mga Ya Bani Qusay, lahat ng mga pamilya ng Quraysh, at tinawag niya sila. At sa panahon na yon ay hindi pa nila alam na yung iba, hindi pa nila alam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya na ay isang bilang isang propeta na, isang ganap na ng propeta. Kaya itong oras na ito ay pinahayag na ng ating mahal na propeta sa kanila na siya pala ay isang tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya sa kanila, ako, anya, ay sugo sa inyo ng Allah upang magbigay babala sa inyo sa kaparusahan sa araw ng paghukom. At ito naman ay hindi tinanggap ng kanyang tiyuhin na si Abi Lahab. Marami sa kanila ang nagalit at ang sabi ni Abu Lahab sa kanyang pamangkin na mahal na ating propeta, tabban laka ya Muhammad. At itong salitang tabban laka ya Muhammad ay salawikain ng isang Arabo kapag ayaw niya ang iyong ginawa o galit siya sa iyo. Kaya nagalit siya sa ating mahal na propeta, ang ibig sabihin ay ipinagdua niya na mawasak ang ating mahal na propeta. Kaya nag-reply ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa salita ni Abi Lahab at binaba niya ang surah na nagsasabing tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ganyan po nangyari ito. Wa tab, ibig sabihin po ay inulit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bilang patunay na talagang nawasak si Abi Lahab, ang tiyuhin ng ating mahal na propeta na hindi naniwala sa kanya. At magmula noon
ay kanyang kinalaban ng ating mahal na propeta. At maging ang kanyang asawa ay gumawa ng mga bagay na para hadlangan ang ating mahal na propeta sa kanyang paghihikayat, pagdada'wa ng Islam, pagdada'wa ng Tauhid. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah number 2, sabi ng Allah, ma aghna anhu maluhu. Hindi nakapagbigay, hindi naging kapakipakinabang sa kanya ang kanyang kayamanan. At sabi ng mga mufassirin, pati ang kanyang mga anak. Kasi ito ay binigyan siya ng 10 anak. Si Abu Lahab, na puro mga kalalakihan, ang kanyang mga anak. Kaya hindi nagkabigay ng pakinabang, hindi naging kapakipakinabang ang kanyang dami ng pera, ang kanyang dami ng kayamanan. Dahil itong tao na to ay isa ito sa mga mayayamang tao sa Makkah sa panahon ng ating mahal na propeta. Kaya sinabi ng Allah, ma aghna anhu maluhu. Hindi kapakipakinabang sa kanya ang kanyang kayamanan. Wa ma kasab, at ang kanyang mga nalipon, at ang kanyang mga kayamanan, at ang kanyang mga gawain. Kahit ito ay mabuting mga gawain niya, ay hindi naging kapakipakinabang sa kanya dahil sa pagiging hadlang niya sa da'wa ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun po katindi ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong ito. At hindi lang po doon nagtatapos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah number 3, sayasla naran dhata lahab. Ang ibig pong sabihin ay sa araw ng paghukom. Doon sa Yawmul Qiyamah ay talagang walang pag-aalinlangan na siya ay makakapasok sa nar, sa apoy, sa impyerno, dhata lahab, na naglalagablab. Ang ibig sabihin ng dhata lahab, ang lahab po yung kapag ikita mo yung apoy, siya ay pag malakas na yung apoy ay naglalagablab. Yan po ang tinatawag na lahab sa wikang Arabic. Kaya si Abu Lahab ay dito pa lang sa mundo ay sinigurado na ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hindi na siya patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makapasok sa Islam. Kaya namatay siyang kafir, namatay siyang suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi na siya nailigtas. Hindi na kaya ng ating mahal na propeta mailigtas ang kanyang mismong tiyuhin na kapatid ng kanyang ama. At hindi lang doon nagtatapos. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-4 na aya. Qala Allah azza wa jal, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pati na rin ang kanyang babae, kanyang asawa. Dito sa Quran, kung makikita natin, kapag ang binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mag-asawa na nandun yung pananampalataya at nandun yung pagmamahalan, ang ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay zawj. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatukum. Ang ibig sabihin, ang mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ating bilang ina, mga ina ng mga Muslim. Kapag asawa ng propeta ay tinatawag na equivalent yan ng nanay natin mga Muslim, mga mu'min. Kaya sinabi ng Allah, wa azwajuhu. Pero kapag ang ibig sabihin ng Allah, yung asawa ng isang tao na hindi sila nagmamahalan sa pangalan ng Islam, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang ginagamit niyang salita ay wamra'ah. Ibig sabihin ang kanyang babae. Kaya makita rin natin sa Surah At-Tahrim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Yung asawa ng mahal nating propeta si Nuh at saka si propeta Lut alayhi assalam ay ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala wa imra'ah, dahil yung kanilang mga asawa ay hindi naniwala sa kanila. Pati na rin yung asawa ni Fir'aun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Yung asawa ni Fir'aun. Kaya sabi ng mga ulama, mufassirun, kapag ang ginamit ng Allah ay imra'ah sa Quran, ang ibig sabihin ng asawa ay yun ay ginagamit sa mga masasamang asawa o hindi magkatugma ang kanilang relihiyon. Wa imra'atuhu, dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati na rin yung asawa ng kanyang tiyuhin na si Abi Lahab, hammalatal hatab, na
ang kanyang ginagawa ay siya ay nagdadala ng mga hatab. Ibig sabihin ng hatab yung mga tuyo na kahoy na may mga tinik upang ilagay niya sa daanan ng ating mahal na propeta. Ganon katindi ang pagkalaban niya sa ating mahal na propeta. Yung mag-asawa ha, yung asawa niya, yung si Abi Lahab, pati yung kanyang asawa ay naglalagay siya, yung babae, naglalagay siya ng mga matitinik na kahoy sa daan ng ating mahal na propeta at minsan ay kanyang sinisindihan ito para ang mahal nating propeta ay hindi makadaan sa kanyang dinadaanan patungo sa pagdada'wa o patungo sa Kaaba upang siya ay magsasala, magsagawa ng isang ibada doon sa Kaaba. Kaya sinabi ng Allah, itong asawa ni Abi Lahab, Hammalat al-Hatab, na ganun ang kanyang katangian dito sa mundo, ay nagdadala ng mga matitinik na kahoy sa daanan at nilalagay sa daanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama niyang makapasok sa neraka Jahannam, sa impyerno, sa Yawm al-Qiyamah. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panglima at panghuling ayat sa Suratul Masad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi jidiha hablun min masad. Al-jid, ang ibig sabihin ng jid ay yung raqab o al-unuq, sa kanyang liig. Doon sa Yawmul Qiyamah ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang liig ang lubid na masangsang at ng masad. Ang ibig sabihin ay mayroong ilalagay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang liig. Yung babae na yon, ang pangalan niya dito sa mundo ay, ang maalala ko ay si Jamil. Ito yung asawa ni Abu Lahab na talagang kumalaban sa ating mahal na propeta. Yung babae na yon ay meron siyang tali na itatali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang liig doon sa neraka Jahannam, doon sa impyerno na matinik na tali na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang liig. Yun ay gantimpala sa kanyang ginagawang paglalagay ng matitinik na bagay sa daanan ng ating mahal na propeta. Min masad, yung matinik na yun ay galing sa kahoy na palmera, yung audeth, yung kurma na tinatawag, na ibig sabihin may tinik at ginawang tali, yun na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang liig. At sa pamamagitan nun ay siya ay ipapasok sa neraka Jahannam, ibababa siya, iaangat siya mula sa neraka Jahannam at ganun na lang ang kanyang mangyayari sa kanya. Nakatali ang kanyang liig at siya ay isasawsaw doon sa neraka Jahannam, wal'iyadu billah. Ganun po katindi ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kumakalaban sa ating mahal na propeta. Kaya tayo, mga kapatid sa Islam, ingatan po natin na mayroon tayong mga bagay na makakalaban natin ang da'wa Islamiyya, yung paghihikayat ng Islam. Dahil kung sino man ang taong kakalaban sa ating mahal na propeta ay talagang kamumuhian at pagagalitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at karapat dapat sa kanya ang kaparusahan sa impyerno. Wal'iyadu billah. Kaya tayo mga kapatid sa Islam, kailangan natin mahalin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw po mga kapatid, bilang pagpapatuloy sa ating pagtatafsir, ang ating mahal na sahabi na si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, isang araw lumabas ang ating mahal na propeta mula sa kanyang bahay at nakita niya si Umar radiyallahu anhu sa daan at kinuha ng ating mahal na propeta ang kamay ni Umar. At sabi ni Umar, Ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilay. Ikaw na yung pinakamahal kong tao. Illa ala nafsi. Maliban lang sa aking sarili. Ang ibig sabihin ni Umar, mahal na mahal kita propeta, mahal kita kaysa aking mga anak. Pero sa aking sarili, mas mahal ko pa rin ang aking sarili. Kaya, ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binitawan ang kamay ni Umar radiyallahu anhu. At siya ay nagbigay ng isang matamis na smile, isang matamis na siya ay nag-smile kay Umar radiyallahu anhu at sinabi niya, Ya Umar, hindi pa magiging kumpleto o
hindi pa magiging ganap ang iyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi mo ako mamahalin na mas higit sa iyong sarili at sa lahat ng tao dito sa mundo. Kaya napaisip si Umar radhiyallahu anhu, at nung siya ay iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinundan, nagmadali siyang sundan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah," ngayon sabi niya, "Ya Rasulullah, ikaw na yung pinakamahal ko. Kahit sa sarili ko, ikaw yung pinakamahal ko." Nung nangyari yun, nakita ng kanyang anak, si Umar radhiyallahu anhu, sabi na, "Ya abata," sabi niya, "O tatay ko, bakit ganun na lang kadali ang yung pagbabago ng iyong puso? Bakit bigla mo na lang minahal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na higit sa iyong sarili?" Sabi niya, "Alam mo," sabi niya, "anak, bakit ko naisip 'yon? Dahil naisip ko kung sino si Umar nung hindi pa siya Muslim. Kung sino si Umar, saan pupulutin si Umar kung hindi siya naging Muslim?" Sabi niya, naisip ko na dahil sa lalaking yun, dahil sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay natagpuan ko ang tunay na landas ng Islam, tunay na landas patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, wala si Umar kung wala yung tao na yan. Ang ibig niya sabihin, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganun na lang, sabi niya, gayon na lang ang aking mabilisang pagbabago. At sabi niya, kung hindi dahil sa tao na yan, hindi ako maliligtas sa kapahamakan sa Yawmul Qiyamah. Kaya ating mamahalin ang ating mahal na propeta, at kung ano man ang ating maririnig na kanyang mga pamamaraan, mga sunnah sa kanyang pag-iibada, ay sisikapin natin ito na masundan inshallah subhanahu wa ta'ala, at gagawin natin sa abot ng ating makakaya. Mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lamang po ang lecture na ito. Nagpapaalam muna ako sa inyo, ang iyong lingkod, Ustadh Bukhari Yahya Kamama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.